So ayan na nga mga pre, no, pag-usapan po natin ngayon itong ghost beneficiaries, korupsyon sa DepEd sa kamay ni VP Sara Duterte. Ayan. Ah, baka baka yung mga DDS dyan natutuwa kasi kinalimutan na natin to. Nako, hindi po natin makalimutan yung di umano'y korupsyon, no? Noong si Sara Duterte pa yung nasa DepEd po, no? Hindi po natin yan makakalimutan. Kaya tinawag nga siyang VP Lustay. Ibig sabihin, meron tayong Vice President na di umano'y mahilig ng lustay ng pera ng taong bayan. Okay? Ano na siya eh, travel vlogger na siya eh. Medyo, diba, sa pagiging Vice President, okay, at sa di umano'y pagiging magnanakaw niya, nagiging travel vlogger pa. Di ba? Grabe. So, ang dami niyang ano pala, ang dami niyang kaalaman, no? Ibang klase pala ng ating Inday Lustay, ang lupet. Di ba? So, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At maraming salamat po sa inyong suporta mga pre. So ito na nga mga pre at atin to itong bigyan ng reaksyon. Ayan ha, mag-TikTok, Facebook po tayo. Ayan, sana po inyong suportahan. Ayan ha, panoorin po natin ang video ito. Grabe ang korupsyon sa DepEd noong panahon ni VP Sara Duterte. Ultimo SHS voucher program pinanggatasan? Ay grabe no, kung totoo man yan. Matindi po si Sara Duterte. Anong sabi ni Sara Duterte? Dismayado daw po siya sa edukasyon ng Pilipinas or edukasyon po dito sa ating bansa. Bakit naman Sara? Di ba DepEd secretary ka noon at wala kang ginagawa? Ano yan? Dismayado ka dahil sa sarili mo? Sa sarili mo? Yung laptop natutulog, medyo overpriced pa. Grabe. Di umano ha? Ang lupit mo, ikaw pa yung magiging dismayado, samantalang ikaw yung tamad, wala kang ginagawa. Tapos di umano, ulitin ko na naman yung mga laptops na yun ay overpriced. Nako. Grabe, antibay ng mukha mo, Sara. Tuloy natin ito. Ang programang dapat sana'y tumulong sa mga estudyante, naging gatasan ng mga kurakot. Ang tanong, ano pong ginawa ni Sara Duterte? May naitulong ba siya sa mga estudyante? Meron po. Oo. Kita nyo naman na si Sara Duterte minsan nakikipag-picture po dun sa mga isang estudyante. Ang dinahawakan niya sa ulo para, kunyari, mahal niya yung mga estudyante. And then ilalabas na yan sa balita na, oy, ang ating Vice President nandito. Suportado yung mga kabataan. Yun pala, acting lang. Diba? Galing talaga. At sino ang nasa itaas ng DepEd nung panahong ito? Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Walang iba kundi si Inday Lustay. Yan po yung tawag sa kanya ngayon ng karamihan. Okay, yan po yung tawag sa kanya ng taong bayan. Inday Lustay. Diba? Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa manoy pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayan na. Binalita po pala ito sa GMA. Nako. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Ang galing. Magkano kaya yung pera na yun? Pinag-uusapan dito. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. Galing. Diba? Nire-record. Sa pamumuno yan ni Sara Duterte noon nung siya ay DepEd secretary. Tapos ngayon sasabihin nyo na si Sara Duterte yung magbabago ng Pilipinas. Baka siya yung magpabagsak. Yun yung totoo. Diba? Ibabagsak niya po yung Pilipinas. Yun yung katotohanan dyan. DepEd pa nga lang hindi niya maayos-ayos. Paano pa kaya ito pag presidente na ng Pilipinas? Di bagsak po tayong lahat. Pwede po ito si Sara Duterte, presidente po ng mga tanga. Pwede po yan. Suportado po natin yan si Sara Duterte kung maging presidente po ng mga ano yun? Tanga. Diba?
That's how you get ghost beneficiaries. So, school year 2023-2024, may 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na Magkano yun? 245 million sa 2023 to 2024. Okay? Laking pera. Tapos, tingnan nyo yung binagsak. Naging 25 million nung natanggal na po siya. O, di ba? Kasi wala na pong ghost beneficiaries. Wala na eh. Wala nang ghost. Di ba? Iba na po yung DepEd secretary eh. Oh, pero nung si Sara pa, laki, grabe oh. Kita nyo naman yan. ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, Kasi kung nagtuloy-tuloy pa po ito, na si Sara Duterte pa rin yung nandyan, ubus talaga yung pera. Okay? Ubus talaga. Kasi syempre, babayaran yun eh. Diba? Na-discover ng ating gobyerno na may kapalpakan pala dyan, di hold yung pera. Diba? Buti na lang. mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang Siguro si Sara Duterte minumulto ito. Diba? Ang dami-daming bodyguard niya eh. Dami-dami niyang bodyguard. Takot siguro ito sa multo. Pero mahilig gumawa ng multo. Okay? Nai-gets niyo naman yun, diba? 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, ganito ba ang dapat ginagawa ng DepEd? Sa gitna ng krisis, may krisis na nga sa edukasyon, sinabayan pa ng ating tanga na Vice President, diba? Lalo pong nag-krisis. Lalong lumala po yung krisis, diba? Lalo po tayong bumagsak. Okay? Yung edukasyon po lalong bumagsak. Ito kasi sabi ng mga DDS, Sara Duterte lang daw yung malakas. Sara Duterte lang daw po yung ibuboto nila sa 2028. Dito pa nga lang po sa edukasyon, hindi na po maayos-ayos ni Sara ito. Kaya ako'y naniniwala, gustong-gusto po si Sara Duterte ng mga taong tanga. O, di ba? Gustong-gusto po siya ng mga taong mga bobo. O, di ba? Gustong-gusto po siya ng mga DDS na Dabawenyo na tatanga. Ano yon? Tanga. Sabi pa nga ng iba, okay lang, bahain kami dito sa Davao. Mahal pa rin namin si Sara. Di mag-swimming kayo dyan. Gusto nyo namang mag-swimming eh. Ginusto nyo yan eh. Anyway, eto na. At bigyan po natin ito ng reaction. Isingit po natin ito. Itong galit na naman daw po ang inyong jinggoy, no? Lalaki sa Senado, lalaki sa umaga, pero di umano, Barbie sa gabi. Sino kaya yung lalaki na yumakap sa'yo, jinggoy? Mukhang sarap na sarap doon yung mga galawan nyo ganun ba ganun ba magtrupa, magyayakapan, yayakapin ka sa likod? Yeah. Ano to? Star Wars, no? Espadahan. Ito, panoorin po natin yung video na to mga pre, no? At atin pong bigyan ng reaksyon. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Pareho talaga. Masama talaga kayo. Pasensya na, nakasingit agad ako eh. Totoo naman yung sinasabi nyo. Na masama kayo, di ba? Balik natin. Bakit mga senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Dahil kayo yung ikinanta. Di ba? Wala namang, di ba? Wala namang nagsabing may pipiliin dito. Kinanta kayo eh. Di ba? So, ito na po, panoorin po natin. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why? Pinag-iingatan mo yung pangalan mo, pero nakatatlong, ka na yata eh. Kapalpakan eh. Kung iniingatan mo yung pangalan mo, bakit nakatatlo ka? Yung pangalawa, nakadalawa ka, dinagdagan mo na naman ngayon ang problema. Sangkot na naman yung pangalan mo. Akala ko ba iniingatan mo yung pangalan mo? Wag nga kami. Sino bang niloloko mo?
Yung sarili mo. Ah, Should I do such a thing, Mr. President? I received a report that Mr. Bryce Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail. And it came to as a big surprise. wag yung patahimikin yun ha, kasi yun yung maglalaglag sa inyo. Baka mamaya magulat kami, wala na. Pinatahimik na, nako. Sana naman po may managot talaga dito sa mga senador na to. To this representation. Dahil sa Since- kanilang porsyento na di umano'y natatanggap nila. So, we approve that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Magagalit po si Jinggoy dito, magwawala yan. Bryce Hernandez was that? Is that? Wait lang, may ads. Pwede ba? Dito na lang ako makulong. Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan na nagkagwardiya sa kanya doon? Eh kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun. Ay, grabe, no? Parang wala kang tiwala sa Philippine National Police, ha? Oo. Ang pangit naman yan, Jingo Estrada, na parang yung kapulisan pa yung didiin mo. Eh, wala. Diba? Pangit yun. Huhusgahan mo agad. Agree pa ako dun sa paano kung makatakas. Pero yung sasabihin mo, paano pag pinatakas ng pulis yun? Oh. Grabe. Masyadong kabado si Jingo Estrada. Oo, pero alam ko dahilan mo na lang yan. Kaya nga lang, yung dahilan mo pangit. Diba? PNP? Papatakasin? Itong taong ito. Sus, Mariusin. O, Philippine National Police po, no? Sana silipin niyo po itong statement po ni Jingo Estrada. Mukhang kayo po yung pinapasama dito. Nako. Ano na? So after that, nagdesisyon po tayo, here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Subiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon, sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon, nung nagsalita siya, noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado? Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person? Siyempre, kailangan bigyan ng importansya yan. May mga ikinanta na siya eh. Diba? May mga ikinanta na siya. At isa ka doon, Jingo Estrada. Kasama mo, si Villanueva. At feeling ko rin, may alam si Marcoleta. Kasi sabi nga ni Marcoleta, safe ka na. Yung pala kinabukasan, hindi ka na safe. Eh paano pag may mangyari dyan? Tapos hindi mo pala bibigyan ng importansya? Eh di, ayahay ka na. Oh, pangit naman yun. Alamin natin yung katotohanan. Relax ka lang, masyadong high blood. Ha? Who is a liar, who is the number one suspect
of this corruption, what is Mas maniniwala pa ako doon sa tao na yon kumpara sa taong convicted. Saan po kayo maniniwala? Sa convicted o doon sa magnanakaw na umamin? Oh. Sige, kayo po yung pumili. Sa convicted kayo maniniwala o sa magnanakaw na umamin ng kanyang kasalanan? Doon po ako sa magnanakaw na marunong umamin. Doon po ako maniniwala. Hindi po sa convicted. Di ba? happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, noong si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman? Ang Yes! Diskaya. Sabi ni Diskaya, ilang congressman. Diba? Walang tinurong senador. Pero, yung mga yon, wala naman pong ebidensya. Laway lang yung kapital, ang daming itinuro. Yun po yung magnanakaw na mahirap pagkatiwalaan kasi sinungaling. Diba? Sinungaling eh. O tingnan mo, ang dami nilang tinurong kongresista. O yung mga kongresista ang tinuro nila. Diba? Tahimik lang. Bakit po? Kasi alam naman po nila sa sarili nila na hindi po sila guilty. Kaya wala po silang dapat patunayan pa. Pero ikaw, Jingo Estrada, parang hindi ka mapakali ah. Ba't di mo gayahin si House Speaker Martin Romualdez? Zaldico, kalmado lang. Ikaw hindi ka mapakali. Tinuro ka lang para nang sinisilihan yung puwet mo. Wet packs mo. Grabe naman yan. Jinggoy naman. Huwag kang magwala dyan sa Senado. Diba? Relax ka lang. Huminga ka ng malalim. sa corruption, pagdating ng kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya. Sana nga may lie detector test. Diba? Para sa taong bayan. Para magkaalaman talaga kung sino yung dapat paniwalaan ng taong bayan. Oo, sana nga may ganun eh. Diba? Katulad ng ginagawa palagi ni Senator Raffy Tulfo. Hindi naman para gamitin sa kaso, kundi para lang sa taong bayan. Para magkaalaman lang. Diba? Maniniwala ba kami sa'yo, Jinggoy, na sasabihin mo sinungaling si Bryce Hernandez? Siyempre hindi. Hindi kami maniniwala sa magnanakaw na umaamin sa kanyang kasalanan. Okay? Pero ang taong convicted na wala pang pagbabago, walang pagbabago sa kanyang sarili, ay hindi po kami maniniwala dyan. Ha? Hindi kami uto-uto. Ha? Kaya pwede naman, utuin mo lang sarili mo, pero kami, hindi kami magpauto. Nang walang basihan, 30% commission daw. I'm sorry, strike that. Nagmura na, grabe. Senador, nagmura. Diba? 30% commission. Relax ka lang. Pwede namang idaan yan sa maayos na, diba, pananalita. Magkakaroon naman ng investigasyon. Malalaman naman talaga yan. Kung mayroon ba o wala. Pero teka lang. Sino kaya yung senador? Okay? Na may pumunta doon sa senador na yon sa opisina niya. At di umano, may lagay na ibinigay doon. Uy! Sino kaya yun? Nakuha na ng CCTV yun, ha? At ang duda po ng mga netizens, opisina po ni Jinggoy. Sabi nila, di ba? Sa mga post, sa bilyonaryo nga, bilyonaryo news channel, binalita na rin yun. Di ba? Strike out on the record. I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos yan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat. Kasi nga, may bumisita pa nga na dyan sa Senado, nagdala daw ng lagay sa opisina ng isang senador. Okay? Pero sino po ba yung itinuturo ng mga senador? Diba si Villanueva, o si Bongo may kamag-anak, o si Estrada, Jinggoy? Diba? Wala namang iba pa. At di umano, yung tao na yun,
nagpunta para maghatid ng lagay. Oh. Diba? Eh medyo kung iisipin natin, nagtutugma-tugma eh. Mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. Wait lang, may ads lang. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Mm. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? Pinag-iingatan yung pangalan na, pero nakatatlong strike ka na. Diba? Nakakulong ka pa nga. Tapos yan ba yung pinag-iingatan yung pangalan, nakatatlo ka? Okay na sana yung pangalawa lang eh. Or isa lang. Pero yung papangalawa ka pa, may kasunod pang pangatlo. Ay, naku po. Grabe naman pag-iingat yan sa iyong pangalan. I will never do such thing, Mr. President. Porkit ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porkit ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Siyempre kasi, tatanungin mo, ikaw yung nagtatanong. Tapos may, halimbawa lang, may alam yung tao na ikaw pala yung may 30%. Tatanungin mo kung may ano bang senador dito, may ano ba, may sangkot ba. Siyempre, sasabihin ng tao, ito example lang siyempre, sasabihin ng tao, wala po. Kasi pag sinabi niyang meron at itinuro ka mismo, medyo mapapahiya ka doon at magagalit ka, siyempre. Hindi papakulong mo siya sa Senado. Hindi na siya makakapag-explain pa doon or makakapag-salita pa, no? Medyo, kasi siyempre, naikanta ka na eh. Gagawa ka na ng paraan para maano mo yung tao. Naku po. Diba? Kaya okay lang yun. Nandun siya sa Kongreso umamin, diba? Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po, kami apektado na. Even the Senate. Apektado na kayo. Bakit? Dahil ba guilty? Hindi ako yung tatanong lang naman. Apektado ba dahil guilty? Kasi kung wala kang kasamaang ginawa, eh hindi ka naman magiging apektado niyan. Relax ka lang. Si speaker nga nadadawit eh. Relax lang yung tao. Diba? As an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit Bakit paniniwalaan ka namin? Ikaw convicted ka. yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit di natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe we'll also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit pa Ako, halimbawa lang, magnanakaw ako si Ballpoint Man. Siyempre, hindi ako maglalagay ng maraming pera sa bank account ko. Oo, para pag pina-open or sinilip yung bank account ko, konti lang yung laman. Diba? Ay, wag niyo nang lulukuhin yung Pilipinas. Ay, naku po. Ay, senador lang ang gusto na lang ipako sa krus. Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, porket ba sikat kami? Hindi man yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Grabe yung pagdepensa mo sa sarili mo. Oo, matindi. Congratulations talaga. Pwede ka na maging artista ulit. Pero hindi kami maniniwala sa'yo, ha? Ayaw naming maniniwala sa taong convicted. Anyway, yun lang naman yung ating reaction dyan, mga pre. Maraming salamat po sa inyong reaction, sa inyong likes, pag-share ng video. Maraming salamat po. And kita-kits po ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So maraming salamat po at magkita-kits po tayo sa susunod na video. And may TikTok po tayo, may Facebook page. Sana po inyong i-follow. Ayan. Oo, sana po suportahan niyo po yung ating social media account. Sa mga
nakasubscribe naman po sa atin. Naku, maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat at kita-kits po tayo sa susunod na video.